Luno, so ngayon, ito ay pag-usapan natin tungkol naman sa impyerno no, or hell. No? Sa bawat verses or sa bawat author sa Biblia, no, mababasa natin kahit sino dyan, no, na kumbaga, ang warning ng Panginoon dito patungkol sa impyerno ay mula pa talaga noong unang panahon sa mga propeta hanggang sa Revelation. Sinabi rin ito ng ating Panginoon doon sa panahon ni Isaiah, no, na hindi ito apoy na magpapainit sa ating katawan, kundi apoy ito na lalamon sa atin. Sinabi rin din dito, mababasa rin din natin dito sa Salmo, at tawag doon is mundo ng mga patay. No? Dito sa mga New Testament at saka sa iba pa. No? Sa New Testament, mababasa din natin yan, no, na place of torment, lake of fire, second death, or ano pa man. No? Itong impyerno kasi, ginawa ito hindi para sa tao, kundi para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Ngunit, sa kasalanan ng mga tao, dito bumabagsak ang mga tao dahil sa kawalan ng pagsisisi. Hindi ang kahit sino ang problema, kundi ang kasalanan na siyang dahilan na tayo ay na-separate from God. Dahil sa tayo ay na-separate or nalayo sa Panginoon, dahil sa kasalanan, mostly sa mga tao, doon talaga bumabagsak. Mula nang pumasok ang kasalanan sa mundong ito sa pamamagitan ng dalawang tao, doon na nagiging makapangyarihan ang kasalanan at nabuksan ang pintuan ng kamatayan para sa mga tao na hindi nagsisisi. Kaya nga 'di ba ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong gagalawin ang fruit of knowledge, huwag mong hawakan o huwag mong kakainin. Sa oras na gagawin mo yan ng ganyan, you will die. Mamamatay ka. Iginalaw nila, hinawakan na at kinain. Namatay tayo sa kasalanan. Dahil dito, tayo ay nasiparit sa Diyos. Nalayo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. Hell is the separation from God. Yan ang hahantungan sa mga tao na lumalayo sa Panginoon or nalayo sa Diyos. Nung tayo or ang tao nalayo sa Panginoon, hindi ang Diyos ang lumayo sa tao, kundi ang tao lumayo sa Panginoon. At dahil dito, ang Diyos lumapit sa mga tao sa pamamagitan niyang pagtawag niya sa mga tao na bumalik, na magsisi sa ating mga kasalanan, na magsisi sa mga kasalanan at bumalik sa Diyos. Ngunit sa kawalan ng pagsisisi, patuloy ang tao na layo sa Panginoon at dahil diyan ang impyerno asyang dahilan. Doon bumabagsak ang tao. Siparit ang tao sa ang mga tao na nasa impyerno, nasiparit talaga sa Panginoon, nalayo sila sa Panginoon. At yung mga tao na bumabagsak doon, hindi na talaga makakaalis. So huwag tayong gagawa ng isang hakbang na dito ang ating patutunguhan. Gawin natin ang isang bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Sundin natin ang kanyang mga kautusan, yung mga kanyang mga salita. Kasi aside from holiness, no one can see the Lord. Pagsikapan natin na bumalik tayo sa ating Panginoon dahil tayo po ay nalayo sa Kanya. Dahil sa kasalanan na siyang dahilan na siyang nagpalayo sa atin, sa ating Panginoon. Kailangan lalapit tayo sa Kanya at ang Diyos ay laging naghihintay. Stay connected with God. Hindi stay connected with sin. Kasi ang kasalanan ay siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. At yung impyerno na yun na ginawa na hindi para sa tao, kundi para sa demonyo at sa kanyang mga anghel, doon bumabagsak ang mga tao. At yung mga bagay na yan, hindi ikinatuwa yan ng Panginoon. Na kahit isa man lamang na tao ay mahuhulog doon sa kaparusahan. Kasi nga, hindi niya ginawa yon para sa mga tao. Kasi nga, ang tao, ginawa niya mula sa kanyang imahe. Ang kasalanan ay siyang nagpalayo sa atin mula sa Diyos.
So pagsikapan nating makabalik sa ating Panginoon through repentance and believing in Jesus Christ, no? Believing to Jesus Christ. Maniwala tayo, mananalig, mananampalataya at magsisi sa ating mga kasalanan doon sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Ama na siyang magliligtas sa atin pagdating ng araw. No, so hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.